Si Kristo ay itinampo, sa Kanya'y tayo'y dugulong, kasamaan ay natapo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, sa gitna ng madilim na panahon, ng ulan at ng maraming hindi mabuting nangyayari, sakuna, trahedya, tayo po'y muling nagkakatipon pa rin sa hapon na ito, dala-dala ang ating pananampalataya sa ating mas makapangyarihang Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak ng papurit, pasasalamat at pagsamba
ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas para sa Kanya. At sabihin niyo po sa katabi ninyo, pakisabi sa katabi, magdasal tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay, mga kapatid. Mula sa kaibuturan ng ating puso, sabay-sabay nating ipanalangin ang ating bansa, ang ating pamilya. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus Nazareno, nakikiusap po kami sa iyo, iligtas mo po kami sa takot at pangamba sa mga bagay na darating pa, sa mga bagay na mangyayari pa. Iligtas mo po ang aming pamilya, iligtas mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po at iligtas ang mga kababayan naming biktima ng mga kalamidad, pati ang mga tumutulong sa kanila, ay ingatan mo. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang aming pag-asa at kaligtasan. Pakinggan mo kami, iligtas mo po kami. Amen. Palakpakan muli natin ang ating pong Jesus Nazareno. Alam niyo mga kapatid, bago magsimula ang misa natin, siguro kayo ay nakaabang din sa inyong, hindi dahil 10-10 ngayon, baka puro kayo Shopee, puro kayo pa-deliver. Sana nakatingin kayo sa inyong cellphone dahil sumusubaybay kayo sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Pagkatapos ng habagat, ng bagyo, pagkatapos ng Cebu, pagkatapos ng La Union at Baguio, ngayong araw, Davao, Mindanao. Ano pang hinihintay natin para hindi magdasal? Sabi nung aking nabasa, nakakatawa na lang kung minsan. Siyempre hindi biro yung maipit sa gitna ng mga kalamidad. Pero ano ang mapapansin natin? Sa gitna ng mga kalamidad na ito, sa mga sandali ng kalamidad, ang lakas-lakas ng sigaw natin, Diyos ko po, tama na po, iligtas mo po kami. So sa ganun na lang ba talaga tayo lalakas ng sigaw? Sa ganun na lang ba talaga tayo makakaalala? Kaya kung kayo nakinig ng mabuti ng unang pagbasa, ay hindi nyo ba nai-imagine na sinasabi ng unang pagbasa ni Propeta Joel, didilim, darating na ang Panginoon. Sa mga nagdaang araw, ngayon may pag-aaral, baka naman talagang gumagalaw na yung ring of fire. So sino ang next? Saan ang next? Hindi natin alam. Ngayon hong buwan na ito, gusto ko matanong sa inyo dito mga kapatid, sino sa inyo ang mga tapos na ang birthday sa taon na ito? Taas ang kamay. Yung mga nag-birthday na sa taong ito, congratulations sa inyo. Belated happy birthday. Sino yung mga kasama kong magbe-birthday pa lang? Taas ang kamay. Yung mga magbe-birthday pa lang, hindi pa nagbe-birthday. Oh, God bless sa atin. Sana umabot pa tayo. At hindi natin masasabi. Hindi natin masasabi. Sa mga nakapag-birthday na din, congratulations sa inyo. At sa ating mga magbe-birthday pa. Kaya hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari pa. Matatakot na lang ba tayo? Nenervyos na lang ba tayo? Ano pagkukwentuhan na lang natin? End of the world na ba? Napakaliwanag ng sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon. Ang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin, sa bawat saglit ng araw natin. Hindi lang kapag magsisimba tayo, hindi lang kapag magbe-birthday tayo, hindi lang kapag mag-e-exam tayo, mag-a-apply tayo, may babayaran tayo, may kulang sa atin.
Kaya ang ganda ng buwan ng Santo Rosario, Oktubre. Ano ang sabi ni San Padre Pio? Sinabi ko nung nakaraang Biyernes. Sabi ni Saint Padre Pio, one does not win the battle without prayer. Hindi mo mapagtatagumpayan ang anumang laban ng walang panalangin. Amen. Kaya nung sinabi mo sa katabi mo, magdasal tayo. Tama yun. Magdasal tayo. Dahil yun ang pinakamakapangyarihang sandata ng buhay natin. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. Alam mo yung katabi mo, may mga pinaglalabanan din yan. Bukod sa antok at gutom, marami tayong pinagkalabanan. Kaya pwede ba, huwag nyo nang dagdagan at huwag nyo huhusgahan ang sino mang tao. Dahil hindi mo alam talaga, totoo yun, hindi mo alam ang kanyang mga pinagdadaanan at pinaglalabanan. Kaya wag mo nang dagdagan, ikaw naman, pinaglalabanan na nga niya yung katakawan, inutokso mo pa. Pinaglalabanan na nga niya yung katamaran, yayayain mo pa. Pinaglalabanan na nga niya yung kasinungalingan, tuturuan mo pa. Kasi anong pinapaalala sa atin mga kapatid? Maghanda tayo, hindi lamang sa mga sakuna, hindi lamang sa mga trahedya. Ano ang araw-araw nating dapat paghandaan? Ang tukso na gumawa ng masama. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon? Pinagbibintangan ninyo. Ang ating Panginoon pinagbintangan na lahat daw ng kanyang ginagawang mabuti, pagpapagaling, ay galing sa demonyo. Talaga naman ikaw na tong tumulong, pinagbintangan ka pa. Ikaw na itong nagmagandang loob, inaway ka pa. Kabalintunaan ng buhay. Pero mga kapatid, hindi lang tayo sa mga sunog, baha, bagyo, lindol, dapat maghanda. Maghanda tayo sa kalaban. Dahil ang sabi ni Kristo, never ko kayong ilalagay sa kapahamakan. Hindi tayo kailanman dadalhin ng Diyos sa kapahamakan. Never. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may mga kakilala tayong ambukang bibig sa atin, di ba? Huwag mo akong binibiro. Iba ako magsalita. Nagkakatotoo. Di ba? May kilala ba kayong ganon? Kaya ikaw nung panay ang tanong mo, bigyan mo naman ako ng number. Ano bang maganda dito? Pero natatakot tayo sa kanila. Iba daw siyang magdasal. Maniwala kayo. Walang masamang panalangin ang pinakinggan ng Diyos. Kapag ikaw ay nagdasal at nagkatotoo ang napakapangit at masamang hiningi mo para sa katabi at kapwa mo, huwag mong asahang galing sa Diyos yon. Kung nagkatotoo man yan, humanda ka na. Kanino mo isinuko ang buhay mo? Kanino ka nagpagamit? Definitely, hindi sa Diyos. Dahil, ano ang sabi ng Panginoon? Hinding-hindi magmumula sa Kanya ang anumang masamang bagay. Ang anumang hindi makapagliligtas sa atin. Kaya yung kapangyarihan ng panalangin, napakahalaga. More prayer, more power. Kaya araw-araw, bago tayo lumabas ng bahay, nakakatuwang makita. Yung mga simpleng driver, yung mga simpleng manggagawa, bago pumasada, bago mag-duty, bago magsimula ng gawain, bago lumabas ng bahay, nag-aantanda ng krus. At ang dasal, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Because hindi natin masasabi. Yung mga naging biktima ng lindol, na pumasok lang sa trabaho, sa eskwela, lumabas lang, kahapon, bibili lang ng puto, nasa gasaan. Pray. Huwag niyong kakalimutan at mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Dahil yung tukso laging nandyan.
Yun lang nga lang sa pangungumpisal, tignan po ninyo sa pangungumpisal. Diba tayo, alam nyo kung anong kagandahan ng pangungumpisal? Kapag po tayo ay nagkumpisal, ano ang grasyang matatanggap natin? Pag sinabi ng pinatawad ka na, binura na. Sa paningin ng Panginoon ang mga kasalanang pinagsisihan mo ng tapat. At ang kalaban, wala na rin siyang alam. Kasi alam niyo po ang demonyo, kapag nag-iipon tayo ng kasalanan, kabisado niya from A to Z ang lahat ng kasalanan mo. At dyan kanya titirahin. Didikdikin niya hanggang sa lumayo ka na sa Diyos. Sapagkat ang kumpisal ay biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay nakakabalik muli sa kumpisalan, ang unang nagtatagumpay ay ang Diyos pa rin. At ang kalaban, nabubura na rin ang kanyang alam. Pero humanda kayo, sapagkat sa labas ng kumpisalan, ang mga nakapila, hindi lang yung mangungumpisal, nakaabang din sa labas ang kalaban. Babantayan ka ulit at tutulungan kang magkamali. Magkasala muli. Kaya hindi porket tayo'y gumaling na, sabi nung huling bahagi ng ating ebanghelyo, di ba? Kapag napalayas ang demonyo at siya'y naghanap ulit ng pagpapahingahan, itatry niya ulit yung kanyang pinanggalingan. Kaya sasabihin ninyo, ayoko na mangumpisal kasi ako'y nagkakasala lang ulit. Ganun nga ang trabaho ng demonyo, bakit mo hahayaang siyang magtagumpay? Talagang babalik at babalikan ka pa rin. Kaya sasabihin mo, bakit gumagawa na ako ng mabuti, nagpapakabait na ako, bakit natutokso pa rin ako? Ito yung sinasabi ng huling bahagi ng ebanghelyo. Babalik ulit ang demonyo at itatry niya ulit pumunta. At kapag nakita ng demonyong malinis na ang tahanan, hindi siya susuko. Alam niyo po ang kalaban, hindi lang double time, overtime. Magdadala pa yan ng mas marami. Kaya dapat mong mas maging handa. Kaya yung panalangin, mas pinatitibay natin. Hindi lang yung haligi ng bahay ang pinatitibay. Hindi lang yung pundasyon ng building ang pinatitibay. Kundi ang ating pananampalataya. Ang buhay panalangin. Walang imposible sa Diyos. Walang hindi mapangyayari ang panalangin may pananampalataya at mabuting ginagawa. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang pwedeng dumating at mangyari, ano ang pwedeng mawala at matapos. Pero araw-araw, ito ang wag na wag nating kakalimutan. Taglay natin, kaya natin, magagamit natin ang pinakamakapangyarihang sandata. Ang pananalangin, ang dasal na may matibay na pananampalataya. Panginoong Jesus Nazareno, ikaw ang aming lakas, pag-asa at kaligtasan. Iligtas mo kami.